yun, yung kakayahan, yun, capability ng taong yun. Sa ngayon, oo talaga, syempre. Eh kung kaya naman talaga ng trabaho ng, kaya naman talaga ng lalaki trabaho ng babae, bakit hindi, di ba? Tsaka, yun nga, importante yun eh. Sa kasalukuyan nga ngayon, marami na itong mga tao na tumatamad-tala, walang ginagawa. Mas maganda, mas maayos na yung mga tao may ginagawa. Kahit iba naman yung, kakaiba yung gawain nila sa hanap buhay nila or sa kahit anong bagay. So, masasabi ko na, yun nga, okay na yun na kahit magpalit pa sila ng trabaho bilang isang ibang kasera, okay din. Nararapat is not the right word eh. Acceptable siya. Kasi ako, as a person, naniniwala ako, impossible is nothing. So, kung gusto man ng babae na mag-construction worker siya, okay lang. Kung gusto naman ng lalaking mag-alaga siya ng bata, okay lang din. Kasi, as we say, this is a free world. We can do anything we want. Oh my God! I'm gonna be the most popular girl in the world! Okay! Dito mas nangingibabaw ang mga kababaihan dahil na rin sa mga kursong itinuturo rito kung saan mas nakakaangat sila kaysa sa iba. Mas naipapakita nila ang kanilang angking kakayahan pagdating sa komunikasyon. Bilang lalaki ang may karapatan sa larangan ng siyensya. I hate you! I hate you! I hate you talaga! Mas madami pa rin ang lalaki sa kolehiyong ito kung saan mas pinagtutuunan ng pansin ang pag-aaral ng siyensya. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin pansin ang pagbabago sa populasyon ng mga estudyanteng nag-aaral dito. Sa pamantasan ng De La Salle. Well, kung let's say dito sa CCS, I think mas marami rin nag-excel na babae compared sa lalaki. Pag dito sa CCS, mas maganda yung standard sila. Sound Jill, ako, ganda ng tanong mo. Masasabi ko talaga, sa college, makikita ko talaga nag-excel yung mga babae sa CLA, College of Liberal Arts. Kasi, yun nga, karamihan dito sa De La Salle na nag-aaral, mga babae sa CLA, masyadong proficient sa English. Hindi katulad ng lalaki. So, lalaki talaga karamihan sa sa engineering. I think, mas nakakapag-excel sila sa speech. Sa verbal, social skills. Mas open sa tingin ko ang mga babae kaysa sa lalaki. Surprisingly enough, ganun yung situation na observe mo. Nag-excel siguro in all fields. Like, for ACADS, it's nice to have thesis mates na babae. Kasi, naririnig ko kasi kapag yung sa mga panelists na ang pangit ng documentation isang group na to, ang sinasabi nila, wala kayong kagrupong babae, no? It is OC tayo pagdating sa ganun. Na yun yung minsan nakakasalba sa isang thesis. Kapag okay, diba? In terms of sa ACADS din, sa communication, diba? Mas okay tayo kasi mas pleasant tayo tingnan Yun. Tapos, in terms of, let's say, sa sports, volleyball, for me personally, nung varsity ako, mas okay maglaro yung mga babae kaysa sa guys pagdating sa volleyball. Kasi, ang sa yung lalaki, pero ang ginagawa nilang basketball ang volleyball. Atin naman ang panayam na isang eksperto
sa feminismo dito sa loob ng pamantayan. So, anong feminism? Kasi sa feminismo naman, sa totoo lang, hindi ito usapin lamang ng babae, no? Although, syempre, ang pinakabatayan kasi dyan ay babae. So, ang feminismo, napaka-basic lang yan para sa akin. Ano ito? Isa siyang ideolohiya. Ideolohiya na naniniwala na ang kababaihan, na may kaakihang nangyayari sa kababaihan. At ikaw ay willing, ibang tawag ko, meron kang pagkukusa na tumulong para maalis yung kaabihan. Naniniwala ako sa sinasabi ng mga ibang mga feminista. Sabi nila, at one point or another sa buhay ng isang babae, lahat ng babae dumadanas na sexually harassed. So, sa ngayon, kaya tayo nag-feminismo, kaya ako, advocate ako niyan. Kasi ayaw ko, as much as possible, yung kayong mga bata pa na hindi pa nakakaranas ito, ayaw ka nang maranasan pa ninyo. Mas matindi pag sinabi mong feminista. Gender sensitive, pati pa yung welfare. Kaunay, ang welfare ng babae sa welfare ng lalaki, mga ganun-ganun pa yan, no? Pero dito sa feminismo, iba-ibang mainstreams. You can be as bold as bra burning. Diba? Hindi ka na mag-bra dahil malaya ang mga babae, at mga lalaki. Mga ganun, no? So, nasan kang stream dun sa feminism? Siguro sa academics. Siyempre, madami tayo. Lumalaban din naman. Kung pamantayan ng Dean's Listers, madaming Dean's Listers na babae. At saka yung mga pinalalaban natin sa mga debates, sa mga ganyan. Meron din tayong mga talents. Talented talaga, no? Halimbawa si Iya, kasi yun ang batch nyo no? Ang batch ko kasi dito, sila, itong si Santiago, yung Santiago Brothers, sila Gary Valenciano, mga ganyan, no? So si Iya, hindi naman sa sinasabi ko na, sige, maglande, magubad, at mag-ano sa yun. Kung pakikinggan niyo siya talaga, magaling naman siya. Artist siya talaga. Magaling siya kumanta, magaling siya magsayaw. At yung pagsasabay niya ang academics niya sa kanyang career. Actually, love more, siya. At saka, bumabalik siya, meron siyang pagbabalik sa eskwela. So, nandiyan na, syempre, siya, siya yung ating sa views, may mga nakababa-baba naman, feminista ka pa naman, gusto mo yung mga views, hindi. Pero, representation yun ng school at saka ganun yung kalakaran, di ba? O sige, alisin natin ang mga views na yan, alisin din natin yung view up, di ba? Tapos sa athletes, nakakita ko ng mga babaeng atletas sa kasal, no? Magagaling sila. Yung madami dito ay si Jantico. At yung pinagsasabay talaga, no? Nakaka-4 at the same time, may game yan nung nakaraang at hindi nakapanood ng Batang Kasal. Parang ganun ba? Hindi nakanood sa beta. Pero nakikihamon. At saka, yung faculty talagang meron tayong best feminist faculty members dito. All sa nakita ko, no? Kasi meron akong kakilala dyan sa biology and science department. Sa CLA, kasi talagang madami, no? Siyempre, to name a few, nandiyan si Dr. Fanny Garcia. Sa literature, nandiyan si Dr. Margie Velasco, Fernia Velasco, no? Yung mga ganon. Sa staff naman, hindi pa ako masyado nakalubog sa kanila. Pero kung titignan natin yung POSCA, yan na yung pinakamalapit na sa akin na tawag doon, non-academic employees. Hindi, academic employees kasi nagtutulog din sila, di ba? Yung mga palabang mga babae din. Mahubusay sa kanilang mga ginagawa ng babae. Kitang-kita na yan ngayon. In fact, madaming babae kasi naman yung
phenomena ng OFWs, di ba? Ng mga babae na yung umalis